Treasure Hunting Day mga ka-TH, so magandang araw sa inyong lahat at magandang gabi. At sa araw ngayon mga ka-TH ay gagawa natin ng detection itong isang area na kung saan ay ginawa na natin ng partial decoding doon sa ating video, okay? So sa hindi pa nakakita doon sa ating isang video, meron na tayong ina-upload dito. Ito yung mga bato na kung saan ginawa ng hapon. So meron na tayong video nito mga ka-TH. Pwede nyo rin bisitahin yung ating YouTube channel at isearch niyo yung bato na ginawa ng hapon mga ka-TH. So ito yung mga bato na kung saan ginawa ng hapon. So ngayon, ito yung resulta na kung saan ginawa ng detection, okay? So ang nakaganda dito mga ka-TH, dahil yung tatlong bato na nakapositioning dito na may sukat na 5 meters kada isa ay nagpositibo, okay? So panoorin niyo itong video mga ka-TH hanggang sa dulo, dahil dito ay gagawa natin ng detection yung area na ginawa natin ng decoding, okay? So halos yung mga dinikod natin ay nagtugma-tugma mga ka-TH, okay? So napakaganda mga ka-TH. So ito yung area na kung saan mayroon siyang mga bato na ginawa, okay? So dito ay makikita natin yung kanyang kakaibang karakteristik, okay? So para sa mga walang idea ng mga bato na ginawa ng hapon, okay, so magbibigay tayo ng kaunting kaalaman. Ganito yung kanyang mukha mga ka-TH. So para siyang maraming maliliit and then maroon siyang lumot na marami, okay? Yung mga bato, normal na bato ay wala yung lumot. So plain lang yan. Unlike doon sa mga sinemento, kakaiba yung kanyang lumot. So makapal siya ka-TH. So ganun yung karakteristik ng mga bato na ginawa ng hapon, okay? So ito yung ibabaw niya ka-TH. So ganito yung kanyang purma. Yan o. So napakaraming bato. And then doon sa ibaba ay mamamangha kayo mga ka-TH dahil napaka-plain. And then meron siyang bato na tatlo at nakapositioning sa may saktong distansya. So nasa 5 meters each. And then ang nakaganda nito mga ka-TH, dahil yung tatlong bato na yun ay nagpositibo sa treasure, okay? So yun yung mapakaganda nito. So itong ginamit natin ngayon ay locator. So maganda ito mga ka-TH. Kahit gaano pa kalalim ay kaya nitong i-detect. And then hindi siya mahirap gamitin ka-TH dahil ang gagawin mo lang dito, i-follow mo lang yung direction ng kanyang itinuturo, okay? So kapag nandoon ka na sa ibabaw ng deposito, ang mangyayari dito ay malakas yung ikot dito. So napakalakas nitong umikot kapag nandoon ka na sa ibabaw, okay? So itong mga bato na ito mga ka-TH, mayroon tong falls doon sa ibaba, and then dito sa harapan mayroon itong higanting bato. So yung mga bato na nakalagay dito sa harapan ay meron tong mga sign na nakaukit. So ito ay marang isang trap na kung saan napakalaki. At kung maghukay ka dito ay may possibility na ito ay babar down, okay? So ito na ka-TH at sinubukan na natin i-test. So ito yung inuna natin. At ito ka-TH ay napakalakas ng detection. So dito siya nagtuturo sa may bato. So may mataas na possibility na meron tong laman. At ito yung tinatawag natin ng mga giveaway mga ka-TH. Yung mga treasure na nakalagay sa mga bato, okay? So hindi siya nakalagay sa ilalim ng lupa. Pero usually yung ganitong klaseng mga giveaway ay hindi rin ito mga maliliit lang. Minsan ito ay mga gold bar mga ka-TH, ano? Pero yung analysis natin dito mga ka-TH, yung ganitong detection, so dito ay yung pangalawa ay nagpositibo din ka-TH. So yung pangatlo ay hindi pa natin yung dinetect. So dito muna. So dito ay nagpositibo yung dalawa. So para itong nilagyan ng giveaway dito. So hindi natin masasabing parang meron talaga ka-TH dahil dito ay nagpositibo yung detection. So ito ka-TH yung dinetect natin ngayon. Ito yung unang hinukay ng mga ka-TH natin. So hinukay nila ito nung
nakalipas na araw. And then paghukay nila dito, wala dito nakalagay sa may bilog. Para kasi itong bato katiits. Ganito yung mukha katulad doon sa nakalagay sa may gilid. At ito ay kanilang binasag, and then pag nagulat sila pagdating sa ilalim, nakalagay pala ang treasure doon sa ground, doon mismo sa ilalim. So ngayon, ang nangyari dito ay napuno ng tubig. Okay? Napuno siya ng tubig katiets. So hindi siya madaling kunin. Dahil kapag magbutas ka dito ng malalim, mapupuno ito ng tubig. So ang kailangan dito ay water pump. Okay, kailangan to ng water pump, and then kailangan ditong gumawa ng kanal na pass straight. Okay, so dito sa harapan ng malaking bato, nagpositibo din yung detection. Okay, so dito ay mayroon tong malaking bato na nakatabon. So yung mangyayari dito, kapag maghuhukay ka dito sa harapan, dito sa nagpositibo, ang possibility na mangyayari dito, pwede itong mag-bar down yung malaking bato at tatabon sa entrance katiets. Okay? So ito yung tinatawag natin ng mga bobby trap. So mga trap mga katiets na kung saan kapag hindi mo tiningnan at analyze mong buti yung mga bato na nakalagay dito sa kanyang paligid, may possibility na pwede kayo matraps doon sa ilalim. Okay? So yun ay hindi tayo basta-basta maghuhukay ng kahit saan. Okay? So dapat i-analyze nyo dito. So dito katiits, sinubukang i-detect yung butas na maliit. Meron kasi itong butas dito katiits eh. So dito hindi siya, wala siyang detection. So doon talaga malakas yung down sa harapan. So yung possible na ginawa ditong butas, ito ay isang breather. Para itong breather katiits, meron yung malaking butas na din dito sa ilalim ng malaking bato. So tansya ko dito katiits para itong breather sa ilalim. Okay, so sinimento kasi ito mga katiits dito sa ibabaw. Napaka-plain at napakalaki. So tansya ko dito, ito ay breather sa tunnel or sa bunker. Bunker dito sa ilalim. So meron siguro tong malaking deposito dito sa ilalim, sa harapan ng bato. Kasi malakas yung detection dito sa harapan ng batong ito. So malakas yung detection, so may mataas na possibility na may malaking deposito na nakalagay dito. So ngayon katiits, yung magandang gawin dito, okay, kapag wala kayong mga heavy equipment na pwede magamit dito, so yung magandang gawin dito kapag kung kayo lang maghukay, katulad nito ay kami lang dito, so mag-give away yung pinakamadali. Okay, tulad nito, yan o, nandito located sa may mga bato. Okay, so ito yung madaling puntiryahin katiits. Dapat mga giveaway yung unahin, yung madaling hukayin. Kasi yung mga big volume mga katiits, nandyan yan nakalagay sa may gitna. Okay? Sa may gitna yan ang creek. And then yung mangyayari dyan, kapag maghukay ka sa gitna ng creek, mag-create ka ng isang malaking hole. Kapag bubutas ka dyan, and then mayroong tubig, ang mangyayari dyan, hindi kayo makahukay ng malalim. Kasi palagi ang mapupuno. Okay? So dito maraming tubig dito, hindi ito mawawalan ng tubig katiits. Parati itong mayroong tubig na dadaloy. So yun yung mangyayari ito katiits, ano? So dito ay mataas talaga yung detection dito sa batong ito. So tatlo ito katiits, at ito yung inuna. So napakaganda. And then dito kapag pinalo mo dito, mayroon tong kakaibang tunog dito sa ilalim. So para siyang halo. So napakaganda dito katiits. So mag-subscribe lang kayo mga katiits, and then like na rin sa ating video, dahil mayroon tayo ditong part 2 or 3 or basin aabot, I think aabot siguro sa part 5 katiits, dahil yung pagbabasag dito ay hindi ito maging madali. Okay,
So ang nakamangha dito ka-TH, dito sa may ilalim, I think nasa mga kalahati siguro ka-TH, ano. So dito ay hindi pa ito nakakalahati. Okay, I think nasa mga 10% pa siguro ng batong ito ay yung natanggal, kasi maliit pa ito ka-TH eh. Yung nakaganda dito sa ilalim, meron tayo ditong madidiscover na kakaibang kulay ng mga bato or mga simento. Ito yung tinatawag natin ng mga pink cement. Okay, so pink yung kanyang color ka-TH. Yung mga pink cement, yun yung mga klase ng mga semento na ginamit ng mga Hapon na kung saan napakasulido. Okay, kahit yung ginamit nila dito ng mga balas may halong lupa, pero kapag babahain ko to ka-TH, hindi siya mababasag. Kahit nga maso yung ginamit dito at meron pa yung pantanggal yung chisel, ay hindi pa rin siya basta-basta matatanggal. So napakasulido ka-TH. Meron siyang kulay na parang pink. Ito yung tinatawag natin na pink cement. So napakasulido ka-TH. Ito yung kadalasang takip sa treasure. Halimbawa ka-TH, gumawa sila ng isang tunnel, and then pagpasok nyo ka-TH, tingin nyo walang laman, di ba? Wala namang laman doon sa tunnel. And then pagpunta nyo sa unahan, merong dead end. Okay, so yung akala nyo dead end na yon, pero meron pala yung malaking space doon sa unahan. Meron pa pala yung butas. So ang ginawa nila, tinakpan lang nila yun, yung tinatawag natin na pink cement, na kung saan merong kapal na 1 to 2 meters. Okay, so napakakapal niyan. So yung akala mo ay ito ay dead end na, hangganan na doon sa tunnel, pero meron pa pala yung space o butas na konti na kung saan doon nila inilagay yung mga big deposit. Okay, so yung magandang gawin dito, kung hindi madidetect, ay itest nyo yung cover, ay yung takip doon sa ilalim, yung dead end doon sa may hangganan ng tunnel. Okay, so yung gamitin nyo yung kamay ni ka-TH, no? Pwede nyo rin gamitin yung inyong kamay para may detect kung mayroon bang butas sa ilalim, kasi kapag mayroong space doon sa ilalim, mag-create yan ng heat. Okay, and then kung mag-create ng heat, yung kanyang wall ay iinit yan ka-TH. Okay, kapag hipuin yung kunti, kung saan portion yung mainit, yun yung possible na mayroong entrance o mayroon pang butas doon sa unahan. Okay, so meron pa tayo ditong part 2. I think mga aabot to ng part 5 dahil hindi ito madali. Masyado nang mataas mga ka-TH kapag ating ilagay sa iisang video. Okay, so mag-subscribe lang kayo sa ating channel dahil dito ay marami pa tayong treasure hunting adventure na gagawin dito sa ating channel. Okay, so ito yung napakaganda at dinetect yung bato na ginawa ng Hapon, and then nagpositibo yung tatlo. Okay, yung tatlo pa ka-TH, napakalakas ng detection. At saka yung kanyang na-detect ay gold at diamond. Okay, mayroon ding diamond ka-TH. Napakaganda kasi yung detector ni ka-TH ay pwede makadetect ng diamond, gold, copper, silver. So nakadepende lang sa ka-TH kung saan mo iset. Okay, halimbawa kung iset mo sa gold, yung madetect niya ay gold lang. Okay, so diamond ay diamond lang din. So yun lang mga ka-TH, at maraming salamat sa inyong panonood. And huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-update kayo sa ating panibagong video. Okay, so yun lang.